that when we take any course which expends our vitality, decreases our strength, or beclouds the intellect, we sin against God. In pursuing this course, we are not glorifying Him in our bodies and spirits which are His, but are committing a great wrong in His sight. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon to all of our viewers live here in Antipolo City. Thank you so much for watching us. And we pray that you can join us in this 1-hour study full of information and full of learnings regarding the 8 laws of health. So as we start, may we request Dr. Tam to lead us in our opening prayer. Our loving Heavenly Father, we want to thank you again for this very special afternoon that we are able to continue this special message that we're going to talk about. Thank you so much, Lord, for the privilege that we have. Thank you for the viewers. Thank you for being part of this very special work. Guide us, dear Lord, and give us strength and give us wisdom and understanding so that we'll be able to continue this very special work. Forgive us for all our sin and bless all the people who are working with us and also all the leaders of the church. Thank you so much, dear Lord, and we ask forgiveness also for all our sin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kaibigan, tama po ang narinig ninyo. Live na live po tayo ulit dito po sa Antipolo City with this cold climate, and I hope and pray po na ang bawat isa po sa atin ay masigla po at tayo po ay warm na warm ang atin pong pag-welcome sa bawat isa po sa atin. At nawa po ay kayo po ay nandyan po sa inyo pong mga simbahan at tahanan ng may malusog po na pangangatawan. So now, i-continue natin itong pinag-uusapan natin regarding sa insomnia. But before that, we want to invite and we want to greet our friends who are watching and also who sent their comments and questions dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. So we would like to thank Sister Ine Marte from California. Thank you so much for joining us. It's part of California anyway. Ayan, hindi ko masyadong kabisado, Doc. Basta sabi niya, Happy Sabbath, Doc Tam and Sister Gladens, watching from California, USA. Ayan, thank you so much, Sister Ine. Sabi niya, ang ganda ng mga topic nyo. Ayan, ito naman. Sabi naman ni Sister Linda Bana, Happy Sabbath din, from Rodel Dumaging, Lemuel Salem, Willie Romero, Kits Manguera, Lolita Rebollar, Julito Onez, Lourdes Sabio, Benedicta de la Paz, Johan Gultiano, Belly Buendia, Celi Cueto Punzalan, Sam Mondido, Lorna Yoab, and Herminia Elmido and Vanji Laguna. Thank you so much for watching us. And meron din pong nagpapasalamat. Sabi niya, thank you for the lessons in Kaalamang Pangkalusugan. Sabi po ni Retz Chell. Ayan. Sabi naman ni Nuts Sudoy, no rice is more healthier. Nako, Dok, parang alam niya kung ano yung mga kinakain mo nitong mga recent, nitong mga past week. Talaga naman, hindi lalaki tiyan mo eh. Totoo. Actually, siyempre, sugar yan eh. May temptation yan. Hindi din padali yan. Alam mo, Dok, meron ding nag-comment dito, no? Si Sister Rose Arrogante, sabi po niya, mga kaibigan, ang sarap ng almusal mo, Dok, kasi sa mga past nating mga episodes, nabanggit dito ni Doc yung mga sinishare niya yung mga kinakain niya, no, Doc? And ang sarap naman talaga dahil sa tuwing pinapanood daw tayo at pinapanood ka, Doc, ni Sister Rose, sabi niya, ay gustong-gusto ko na talagang umuwi dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi dito walang buko at halos hindi na masilayan ng araw. And please pray po na maging maayos ang lahat ng makapag-stay na po ako dyan sa atin at sa panahon na kalooban ng ating Panginoon. Salamat po at napakagandang paksa. Ang dami ko na namang matututunan. God bless you both ni Sister Gladens. Maraming salamat po, Sister Rose. At alam mo po, sa atin pong mga manonood, nagbahagi din si Sister Rose kasi nasa Canada siya ngayon, Doc. At nagsabi siya na talagang mahal na talaga yung mga pagkain doon kasi nagpa-practice sila ng organic talaga yung food. Yeah, actually, I'm from California anyway. Looking back during that time, to be honest, I was not even planning to stay here. But mainly because of the biblical prophecy and the spirit of prophecy, where I realized that one of the best places to stay during the time of crisis in Philippines. Amen. Una, whole year round lahat. Yes. Saka ang klima rito,
Kahit anong damit mo, okay lang. Yes. Pangalawa, hindi nawawalan ng saging, hindi nawawalan ng buko. Lahat ng gulay, tusok mo lang, tutubo na. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, bagaman love ko ang Amerika, siyempre, just imagine, walang jeep, walang tricycle, walang ganitong uri ng kapaligiran. Pero sa Pilipinas naman, nagustuhan ko, lumayo ka lang sa Maynilaan, pumunta ka sa mga an hour drive from Metro Manila. Marami na magagandang lugar. Kaya masasabi ko nga na, katulad ngayon, merong tinatawag na kabilisan ng turnover ng mundo. Siguro nakikita naman natin talaga na itong tinatawag na Great Reset, na kung paano na lang, usong-uso na yung cellphone na lang, makakabili ka na. Yes. Hindi ba hinula din naman, magkakaroon ng cashless society na you cannot buy, you cannot sell. Kung hindi ka mag-join dito sa One World Religion. Hindi na po pwedeng hinto yan, hindi pwedeng hindi matupad yan. Kaya sa mga Adventists na masasabi ko sa iyo, masasabi ko sa kanila, if they're looking for a place to stay during the time of trouble, Philippines is one of the best one, especially during early time of trouble. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, totoo po yung binabanggit ni Doc. And also, nagpapatunay dyan si Sister Rose kasi dahil ngayon ay nasa Canada siya, she is experiencing talaga yung mga high prices ng atin pong mga bilihin doon. So right now, nagpa-practice siya ng mga organic talaga. Kaya nag-practice na ako ng walang bigas siya. di taasan man nila halaga. Hindi mo na kumakain ng kanin. O di exempted ako. Taasan man nila ang presyo ng talbos ng kamote, may tanim naman ako. Ayun. Taasan nila yung presyo ng buko, may buko naman ako. Ano? Ayan. Kailangan magdagdag lang ako ng ibang gulayan. Yun, ayan. Ito pa, Doc, sabi ni Von Jovi, watching from General Santos City, magandang hapon po sa lahat. Thank you so much for watching, Von. And also, itong mga kaibigan natin, Rebecca Dumlao, Luz Malinog, Angelina Patalinghog, Hilda Galiato, Faniet Hernandez, Nina Almasco, Stephen Arsulo, Angelina Lanada, Patty Abara, Noemi Fetizana. At ito, Doc, may isang tanong si Sister Rose kasi doon pala sa Canada ay walang kalamansi. So pwede daw ba yung lemon? Yeah. Actually, lemon is one of the best one. Actually, lemon ginagamit ko rito. Talagang kumamili ako rin yan. Siguro minsan, isang episode natin, pakita ko sa kanila kung ano yung tinitake ko sa umaga. Ayun, yes. Para in that way, merong sample tayo. Yes, ayan. At ano yung kinakain natin sa lunchtime. Ayun, para makita nila, no, Doc. Ayan. Thank you so much. And sa atin pong mga manonood, if you have questions, if you have suggestions, and also prayer requests, you can send it sa mga numero po na mag-flash po sa inyong screen, or you can message and comment here, dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And again, ito na po mga kaibigan, handa na ba kayo? Dahil ito yung part 2 ng atin pong insomnia. And I know that all of us experience insomnia. May it be acute insomnia or chronic insomnia. Kaya ito, pagpapatuloy na natin, Doc. Doc, pag sinabi natin itong mga insomnia na ito, itong hindi tayo makapagkatulog, ay meron pala itong mga causes. So we want to know, ano ba to? Siyempre, during the time when I was in California, to be honest, I am not quite, yung kinakahiya ko to. Ang daing bills namin dun eh. Naku. Nung di pa kami masyadong matagal dun, talagang yung sweldo, iniintay namin, may nag-iintay na eh. Ibig sabihin talagang yung mouth to mouth. Yes. Pero class naman. Akala nila, kung sa Amerika, ay ganun lang kadali. Siyempre, magkano bayaran ng bahay dyan? Oh, yes. Magkano yung mga babayaran mo ng mga maintenance mo dyan? Insurance ng kotse mo. Yes. Lahatin mo na, pagkain mo, insurance mo. Lahat na. So, ibig sabihin, iisipin mo ngayon ito. Lalo na kung may anak ka, nagpapaaral ka pa. Siyempre, bibili ka ng kotse, siyempre, wala kang enough cash. Siyempre, ang gagawin mo, hulugan. Ang bahay, hulugan din. Yes. Puro hulugan lahat. Kaya nga. Tapos may credit card ka. Pag ginagipit ka, gagamitin mo. Ang problema, pagdating lahat ng mga bills nito, nandun na yung insomnia. Ayun na. Totoo yun, nandun na talaga yung insomnia. Kaya ito po, mga kaibigan, causes of insomnia, according to mayoclinic.org, number 1, stress. Ito na, Doc, yung sinasabi mong mga bills. Because concerns about work, about school, about health, about finances, or family problems can keep our mind active at night. So, hindi ka talaga makakatulog. Parang mabigat doon yung natatakot ka na mawala ng trabaho. Dahil pag nawala ng trabaho, ano ibabayad mo? Yes.
Yes, totoo Kaya yan, nangyari, Dok. kahit di mo gusto yung trabaho mo, pipilitin mo. Ayoko nung ganung life. Yes. Kaya sabi ko, I really have to find a way on how to get out of this scenario. Ano ko kwento sa'yo? Ano yun, Dok? Meron isang taong stress na stress. Part na rin, insomnia. Ang ginawa niya, pinag-aralan niya kung paano makawala siya dun sa system. Bumili siya ng 2 acres na lupa sa Amerika. At yung 2 acres na yan, pinuno niya lahat ng mga makasasapat sa pang-araw-araw na pangangailangan niya. It means na kung ano yung kailangan niya, nandun na. At meron siyang sariling solar, may sarili siyang tubig doon, hindi siya kailangang gumastos pa ng pera. At nagkaroon siya ng sarili niyang, ano tawag din, source of living within that area. Yung, kung ano yung kakainin niya. Yun. Alam mo, nung natapos niya at nasettle na siya at nawala na siya sa system ng pera, nawala yung insomnia niya, nawala yung stress niya, gumanda yung pakaramdam niya, doon niya nasubukan yung tunay na kaligayahan sa buhay niya. Amen. Believe me, kung nandun kayo sa isang lugar na may tanim na kayo dyan, ito yung susurvive. Yes, totoo yun, Dok. Samantalang nasa probinsya ka, Nakakalabas ka pa. nakapaglakad ka. Saka yung grounding, ang pinakamahalaga. Yun. Alam mo yung grounding pala. Pagka nadaluyan pala ng kuryente yung paa mo na nanggaling sa ground, lahat ng parts ng katawan mo, dadaluyan ng dugo yan. Kaya kung di ka makatulog, patutulogin ka. Amen. Ayan, thank you so much. Meron pa Another naman tip. taga Manila na tatapak sa lupa. Lalo na sa Bihira yan, Amerika. Dok. Naku, bihira sa taga Amerika. Gising ng maaga yan, duty na. Nakasapatos Corporate, pa. yes. Kasi corporate Tapos world. uuwi ng gabi na. Pagod na. Yes, Nasaan tulog yung na. grounding? Wala. Ayan. Kaya sa ating pong mga manonood, tandaan po natin na mahalaga po ang lahat ng parte ng 8 laws of health. So now, let's continue. Yung number 1 po, stress. Ano pa? Yung travel or work schedule natin. Bakit? Kasi, Dok, katulad yan, di ba? Kung magtatrabaho ka, parte yun ng magiging stress mo, parte yun na magiging cause ng insomnia mo. Kasi, kung malayo ang pinagtatrabahuhan mo, tapos yung kasi katulad ako, Dok, example, sa mga nurses or yung mga nag-duty, mga medical professionals, pag minsan ang duty niyan may graveyard shift. Yung panggabi, meron din ng AM. So talagang puyatan. So ang pinakamahirap dito lalo na pag nasa ibang bansa, Dok, kasi pag minsan nasa 72 hours pa, lalo na kapag mga first time na nag-work sa ibang bansa. Totoo lang. Matagal ako sa US eh. Kinuwenta ko lahat yan eh. Sabi ko, hindi ganitong uri ng buhay ang gusto ko. Gusto ko talagang buhay yung, minsan kaya lang mapagkakamalang ka-extreme. For example, tumira ka sa isang country living. Tapos nagtanim ka doon. At ikaw ay nag-concentrate na lang dun sa lugar mo. Kung minsan isipin nila, masyado ka ng panatiko. But in reality, ang importante yung peace of mind eh. Yes. Yung wala kang iniisip na kung ano-anong mga habulan. Kung minsan itong habulan na ito, di ba, lagi kang rush. Hindi na ako kumakain ng tama, wala na nga sa oras eh. Sa kotse na nga lang kumakain eh. Pero ang tawag nila, normal living. Dapat may regularity, katulad ng sinabi ni Miss White. Yes. May oras ang kain, ganyan kami nung unang panahon. Kaya ito, Dok, meron pa tayo. Kasi nabanggit na natin yung work schedule, tapos yung travel. Kasi pag minsan, Dok, for sure, naranasan nyo to kasi yung mga jet lag. Kasi di ba from one country to another country, tapos lipat na naman kayo. So yung time zones, iba-iba. Kaya nagbabago din po yung atin pong sleeping pattern. O di ba, Dok? Mahirap yung ganyan. Ito pa po, poor sleep habits. Ano yun? Irregular bedtime schedule. Yung mga nagnanap tayo. Katulad nung nakaraang episode natin, Dok, pinag-uusapan natin na okay lang sa umaga umidlip, pero kung paggabi na, tas iidlip pa tayo, naku po, masisira po mga kaibigan yung atin pong sleeping pattern sa gabi. Diba, Dok? Kaya ano ito talagang kailangan talaga masusi talagang pag-aaral ito na ating makita yung kung ano yung priority mo sa buhay mo. Kasi napakadaling i-divert talaga tayo sa mundong ito eh. Dahil napasukan na tayo, kung hindi ka sasabay dito, o kung hindi ka susunod dito sa ganitong modernong kapaligiran ng tendency, ay talagang huli ka. Just imagine nila yung mga bata, tinanggal na yung, nung araw kami pang nag-aaral, libro dala namin. At meron kaming gardening sa school. At meron kaming time na maglaro. Ang tawag dyan, ano tawag doon, yung HE, yung home economics? Hindi lang, yung livelihood. Meron talagang time kami na naglalaro, pinaglalaro kami doon. Ngayon, ano ng mga bata, puro gadget na ang laro nila. Hindi na-discern ng mga magulang yan. At yun yung pinakamalungkot na talagang pandaraya na ng talagang kaawayan. Yes, ayan. Palibasa, ang mundo natin, nakalagay na lahat yan, nandyan na. Kaya, ayun, nagsasuffer tuloy tayo. Kaya mga kabataan natin ngayon, nahook na.
Yun. Alam mo, Dok, speaking of hook, ito pa, yung mga teleserye, yung mga drama-drama natin from different countries. Naku talaga, kasi andyan ang TV, andyan ang internet, andyan ang kung ano-ano mga video games na pinag-uusapan Alam mo, natin. itong video games na ito, marami na pala talagang nakahook dito. Yes, Dok. Talagang matinding bakbakan talaga. Kaya survival of the fittest talaga na ang mundo natin ngayon. Kaya talagang tama si Miss White, in the last days, we must consider to get out of the city and live simple as possible, so that we'll be able to have time to study the Word of God. And discern. At yung maging kasama natin ng mga anak natin, pamilya. Amen. Thank you so much, Doc. Ito naman po mga kaibigan, alam niyo po ba na isa din palang cause ng insomnia ay eating too much late in the evening? O di ba, Doc? Alam na naman ng karamihan yan eh. Totoo, Doc. Alam ko Lalo na, na alam kapag na nila. sasabayan niyo pa ng snacks yung panonood niyo ng TV, naku mga kaibigan. Yan po ang isa sa mga causes ng insomnia. Kaya hinay-hinay po tayo. Ito pa, Doc. Mental disorders or mental health disorders. Maraming may Doc? problema dyan. Yes, yung mga nababanggit natin na anxiety, yung depression natin, yung mga post-traumatic stress disorder or PTSD. So parang ibig sabihin pala, Doc, yung mga pagkakataon na yun, yung mga events na yun sa buhay ng isang tao ay nagiging, ito pala ay cause ng insomnia na nahihirapan ka na matulog. At pwede siyang maging long-term, which is yung chronic insomnia natin. Kaya talagang kailangan natin paano ba malalaman mo mag-ingat. yung merong mental health disorder na? Ayan, pag na-diagnose tayo, Dok, na meron tayong anxiety at depression at yung PTSD, kailangan talaga natin mag-seek ng help from our medical professionals. Alam mo ba, bihira naman na yata ngayon ng walang mental disorder. Totoo, Dok, lalo na sa ito ngayon, talagang pinagdaanan. kalat na kalat na ito sa buong mundo. Itong depression, Parang normal anxiety, na lang siya. at itong tinatawag na laging nababagot. Ayan. Ba't ka mababagot? Ang sarap ng buhay. Totoo, Dok, ang daming pwedeng gawin. Mag-exercise ka lang, pawisan ka, masaya ng Oo buhay mo. nga, lumapit po kayo sa akin. Madami Tapos po ako lakad-lakad bibigay ka sa lang, inyong tapos trabaho. i-enjoyin mo. Alam mo, isa sa nagpapatanggal ng anxiety, depression. Basahin mo yung value ng buhay mo, yung love ni God sa'yo. Yes, the Bible. Na hindi ka ordinaryong tao. Marami kong mga nabasa na kahit pala ganun ang kalagayan natin, na talagang down na down tayo, hindi pa rin iniiwanan ng Panginoon ang mga anak niya. Yes. Sobrang minahal niya. Naalala ko nga yung habang bago ipako ang Panginoon sa cross. Nakita nung negro, ano yata pangalan nun? Simon ba pangalan? Simon. Na awang-awa na siya sa Panginoon dahil wala yung... yes, yung pasan-pasan kasi yung cross. Yung 11 disipulo, nagkawala na. Ang ginawa nung negro ngayon, binuhat niya. Alam ba na doon nahikayat yung taong yun at ligtas yung taong yun. Kaya doon mo makikita yung tinatawag na kung ang Panginoon, makikita natin yung hirap niya sa cross at makikita rin naman natin yung paano niya ginawa yun, malalaman mo na kahit ganyan ang kalagayan mo, mahal ka pa rin niya. Amen. Thank you so Kaya much. yung tinatawag na pantanggal ng pagod. Yun, amen. Siyempre, wala namang tao na libre dyan eh. Siyempre, kasama yan. Sa mundong ito, walang taong walang stress. Yes. Kailangan lang, alam mo, handlein yung stress mo. Sabi, come unto me, all ye that labor. Amen. At Totoo yung Biblia yun. ang gamitin mo. Yes. Na mga pangako ng Panginoon. Matthew 11:28. Yes. Yun yung gamot sa may mga anxiety. At hindi lang yun, Doc, dahil sa Spirit of Prophecy, meron pong 2 volume ang Mind, Character, and Personality at nakalagay po dyan ang anxiety at ang depression. Isipin mo, Doc, ready talaga hindi binigay sa atin ng Panginoon. merong nag-confide sa akin, taga rito lang din. May stress na stress sa kapitbahay niya. Talagang everyday na lang. Siyempre, marites pa. Habang nagbaba siya ng Biblia, nabasa niya yung be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. At binanggit sa 44 ng Matthew 5, na love your enemy. Yes. Sabi niya, naku po, hindi pala biro ito. Tapos meron pang nabasa ron sa Luke yata, 34:24. Father, forgive them because they do not know what they are doing. They know not what they do. Yes. Tapos meron pang quotation si Mrs. White dyan sa Son and Daughters. Mayo yata yung kinote ni Mrs. White nabasa ko na kung meron daw naka-open sa'yo o sinaktan ka at siya pa yung mayabang na ayaw humingi ng tawad sa'yo, ano bang sabi doon? Ano, Dok? Go to them and say you love him. Ang hirap ng Dok, ha? Bakit sinabi daw doon? Kasi pag ginawa mo ro yun at pinuntahan mo siya,
lahat daw ng kasalanan mo, patatawarin din niya. Oh. O, di ba napakabait ng Panginoon? Yes. Ang Panginoon niya, ganun nga kasalbahe, papupuntahan mo pa, patatawarin mo, para malaman niya, ganun ka rin niya tinatrato. Yes. Kaya yung pagpapatawad, available niya. Kaya na-anxiety tayo, hindi natin mapatawad ng iba, hindi natin mapatawad ng sarili natin, at lagi natin tinitingnan ng sarili natin, hindi tayo tumitingin dun sa nagmimiyari sa atin. Totoo. Alam mo, Dok, saying that sa atin pong mga manonood, ako po personally, naka-encounter ako ng isang tao talaga na nagsabi na, bakit ako magpapatawad? Diyos ba ako? Naku talaga, Dok, parang sabi ko sa sarili ko, parang... hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Oo, naku, parang gusto ko talagang mag-undergo talaga ng Bible study sa taong yun. Kasi yun yung nakakalungkot sa lahat eh. Tingnan mo kung nakalagay sa Matthew 34:24, yun yung Father, forgive them because they know not what they do. That's right, Ang ganda Dok. ng quotation ni Miss White kasi dyan eh. Sa month of May, if I'm not mistaken. Yes. And also, Doc, no, gusto ko din ibahagi sa atin pong mga manonood, yung nasa 1 Peter 4:13, na kailangan daw pala ay, basahin natin, nakalagay po dito na, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings. Sino nagsabi nito? Si Pedro, kasi mismong si Peter, naka-experience siya kung paano ka-forgiving ng Panginoon, merciful, loving, lahat na talaga. Ganun ka-loving ang ating Panginoon. That's why He is so forgiving na kahit na anong klaseng kasalanan ang meron tayo, kahit na anong weaknesses natin, patatawarin Pero niya. tanggapin natin, nakaramihan ng stress ng tao o yung problema ng tao gumawa niya, tayo mismo gumawa niya. Yes. Ito yung namali tayo ng management sa buhay natin. Pero yung binigyan ka ng pagsubok na hindi ikaw yung gumawa sa buhay mo, ito yung tinatawag na bahagi na pinapahintulot ng Panginoon na maranasan natin para kung dumating yung time ng pagsubok, ay ready na tayo. Pero doon sa mga nakakaranas ng depression, anxiety, or insomnia, ay kaya nating solvein ito. Sabi nga, walang problema na hindi kayang lutasin. Yes. Naalala Nothing ko tuloy impossible. May naalala tuloy yung kanta. Di ba may kantang, I read in the Bible the promise of God. There's nothing to be, limutan ko na yung lyrics eh. Dok, parang hindi pa yata ako buhay niyan. Impossible dream he had promised to do. If you faithful, nothing is impossible. When you put your trust in God, Amen. nothing is impossible. Napakaganda nung kanta ngayon eh. Walang imposible sa Panginoon. Totoo, Dok. Kahit down na down ka na. Basta pagkahintulutan mo lang yung sarili mo na Panginoon yung mag-guide sa'yo. Ayan. Dok, may gusto naman akong i-share na isang kanta. Kahit isang linya lang po, mga kaibigan. There is no problem too big, God cannot solve it. Oh, di ba, Dok? Ang ganda, di ba? Yun lang. Bibitinin ko kayo doon, mga kaibigan. Totoo naman talaga eh. Marami na Oo. akong pinagdaanan na para bang hindi ko kaya. Pero sabi ko, lakas ng Panginoon. Yes. Para hindi ako Amen. matulungan dito. Totoo. Walang mabigat na problema sa Panginoon. Kayang-kaya niya yung bitbitin para Walang sa taong atin. di nakakaranas ng stress o problema. Pero importante, wag mo namang, ano tawag doon, yung binbinin. Wag mong Kimkimin, Huwag mong sarilinin. kimkimin. Oo. Bigyan mo ng pagkakataon. For example, na-stress ako sa kapaligiran. May mga taong nang-i-stress sa akin. May mga, siyempre, nagkakaproblema ka rin sa anak ko. Minsan, nai-stress ka. Kung pagka minsan, sa mga pamamaraan mo ng pamumuhay, for example, sa negosyo, siyempre, may mga stress din yan. Pero alam mo ginagawa ko? Isip ko, normal lang talaga eh. Ganun talagang environment naman. Dito pa tayo sa lupa eh. Tapos mag-gym ako. Ayun, Papapawis. panglabas. Papapawis ako. Yes, oo, tsaka lalabas yung toxins natin. Yeah. Okay, ito pa, Dok. Alam nyo, isa din pala sa mga causes, mga kaibigan, ng insomnia is medications. Bakit? Alam nyo po, many prescription drugs can interfere with our sleep, such as yung antidepressants natin, yung mga binibigay po para sa mga may anxiety at depression, and medications for asthma or blood pressure. And many over-the-counter medications such as some pain medications, allergy and cold medications, and weight loss products contain caffeine. Naku, hindi ito kape, Dok, pero meron pala siyang caffeine yung atin pong mga
mga drugs natin, yung mga gamot natin, and other stimulants that can disrupt sleep. And not only that, ito pa Dok, sleep-related disorders. Ito po, sleep apnea, what is this? Stop breathing periodically throughout the night. So humihinto yung paghinga natin habang tayo po ay natutulog. So this one, this is an interruption sa atin pong sleeping pattern. And restless leg syndrome causes unpleasant sensations in our legs. Anong ibig sabihin nito? Hindi nakakaramdam yung legs natin. Ibig sabihin parang nangangalay siya. Gusto natin magpamasahe kasi nga wala ng blood flow. Why? Because of no oxygen na nagfo-flow doon po sa ating pong legs habang pong tayo ay natutulog. Yun pala yun, Dok. Yeah. Kaya ang hirap, nagigising ka talaga. So with this, mga kaibigan, talagang kailangan po natin mag-take note at isipin po natin mabuti kung ano ba, kung alin ba dito, meron ba tayong mga causes na sa environment natin ng dun sa makaka-apekto sa atin pong Kailangan sleeping talaga pattern. well-versed talaga tayo or well-knowledgeable in that particular information. Yes. Especially people who are maintaining their normal maintenance or medication. Totoo, Dok. And at the same time, alam naman natin, maraming nahook dito sa coffee. Yes, Eh, naku, inain Dok. pa naman yun anywhere May you mga go. healthy coffee na nga daw. Ang tagal-tagal na niyan. For me, there's no such healthy coffee. That's as long right, as Doc. kape yan eh. Yes, at lalagyan mo yan ng asukal. Tapos yung mga mahiligin dun sa mga may cola. Yung mga na soda alam mo, natin. Hindi natin alam kung ano yung mga ingredients niyan. Yes. Pero ang point dito, bakit hindi na lang tayo uminom ng buko? Totoo. Ng kalamansi. Ng lemon. Yes. Ang ganda sa dugo. Ang ganda sa immune system. At nagbibigay ng pampalakas ng metabolism. Kaya ito yung point na sabi ko nga, alam mo yung lemon? Ano, Dok? Nabanggit ko lang. Mataas din pala ito na nagpo-promote yung nitric acid, nitric oxide. Yes. Nitric oxide. Na nakakatulong siya, parang pomegranate. Kasi pag ang sirkulasyon ng dugo mo, aktibo, ito walang malaking tulong sa kalalakihan. Ayun. Kasi pag ang circulation ng dugo mo ay poor, nadadamay yung reproductive organ. So itong pomegranate, kaya pala maganda ito, napakaganda pala na nagpo-produce pala ito. Kasi yung small molecules na yan, na kung tawagin niya nitric acid, tama ba? Ay doon nakikita sa small blood vessels na yun. Kaya yung palang tinatawag na epithelium na yun, na pinaka-area na yun, pag wala palang nung material na yan, nahihirapan yung blood pressure mo, hindi ka maganda yung daloy ng dugo. Ayun. Kaya karami na may high blood pressure, nakita nila kulang dito sa nitric acid nito. Ayun. Nitric acid nito. Ayun. Alam mo po sa Hindi atin nagdag ko lang, siya pinag-usapan natin Yes, dito yung yes. circulation. Eh paano magkakaroon ng tamang circulation yung papunta sa binti mo? Eh kung kulang ka doon sa material na yun. Totoo, Dok. O sa mangyayari, kung saan ka magpupunta, paligoy-ligoy ka. Pangalawa, meron pa palang yan, sekreto, dapat pala, dito dumadaan niya, kailan may deep breath ka. Ayun, dapat sa ilong ang Tapos sa bibig kang, Yes. meron pang ang humming yung hihigop kang ganito, deep breath. Hanggang maubos. Oh, yung Yung pala pag-exhale yung mo. magandang, Inhale, exhale na yung exercise. pala nakakatulong yun sa nitric acid na yun. Tama, okay. ano ba tamang pronunciation? Nitric acid. Ayan. Ayun, okay. Yan sa atin pong mga manonood. Additional yan. Yes, additional tip po yan namin. Yung may ngayong mga araw na diabetes, ito. may heart problem, or Yes. high blood pressure, malaking tulungin. At mababa ang immune system. Kasi kailangan natin talagang i-inform ang ating pong mga kaibigan. Kayo po na mga nakikinig sa amin ngayon, ini-inform namin kayo na ito po yung nagiging epekto ng ating pong mga ini-intake. Yung caffeinated drinks, example, ito pong mga coffee natin, yung may nicotine, yung alcohol natin, yung mga soda na yan, lahat ng yan. Yung mga stimulants na yan, stimulating food natin, yung mga malalasa, maalat, yung mga matatamis, lahat po ng mga yan, mga kaibigan, ay talaga pong nakakatulong at nakakadagdag doon po sa hindi natin pagkakaroon ng magandang sleeping pattern. Kaya yung lalo na rewiring the paggabi. brain, yung paano mo i-rewire sa tama, mabigat ito. Yes. It requires discipline. At yung tinatawag na pagpapahalaga sa katawan mo. Pero pag namali ka ng trato doon sa maling habit na ipopor mo, lalo-lalo na, pag nag-take ka nitong mga tinatawag na stimulating type of drinks and food na ito, ang tendency, isa sa cause na hindi ka makakatulog. Totoo. At pag ikaw ngayon ay nagkaroon ng problema sa sleeping problem o sleeping disorder, ito yung pinakamatinding
pangpatay sa katawan ng tao. Ay nako, to be Ito honest yung with you. pinakalason. Just imagine paano magre-repair. Yes. Meron tayong repair mechanism ng body. Nagsisimula yan sa ating management ng brain. So itong tinatawag na master glands na ito, o itong tinatawag na pituitary glands, kailangan nating malaman na hindi po pwedeng ma-rewire at patama yan kung hindi ka susunod dun sa tinatawag na pamantayan na kailangan maintindihan mo ano yung part mo sa iyong buhay. Mangyari ko pa yung sumisira sa katawan mo. Totoo, Dok. At ito, Dok. By not doing the right thing. Yes, alam mo, Dok, We are here nabanggit to mo blame na. anyone, okay? We are not here to blame people. Yes. We are here to open up the way so that we'll have some sort of chance to get out of that scenario. That's right. Why? People are developing disease without even learning something about the importance of pagtulog. Yes. Kaya pinag-uusapan natin itong mga ganitong senaryo. Kaya nga ako, wala akong medication, wala akong maintenance. Ang maintenance ko, alam mo kung ano? Ano, Dok? Kainin ko yung tamang pagkain. More on fruits. At never na ako kumakain ng gabi. Ayun, praise Good God. news. Yes. Alam mo, Doc, speaking of dyan sa mga diseases na sinasabi mo, no, sa ating pong mga manonood, Tinan mo naman, wala naman talagang katensya, no? Yes, oo nga, Doc. Mula nung nag-twice a day ako, hindi na ako nahihirapan ngayong maghanap ng damit na gusto kong isuot. Yes. So it means I have no worry. Ito yung kung tawagin nila sa modern, intermittent. But 1800, sinulat na rito yan. Kaya ito pa rin ang number one ko pa rin na sabi ko nga, numero uno, na sabi ko nga, hindi dahilan sa kung ano paman, kundi ako naniniwala ang writings ng babaeng ito na walang pinag-aralan, ito ay nanggaling sa Panginoon. And alam mo, Doc, no, speaking of dun sa mga diseases na sinasabi mo, alam niyo po ba mga kaibigan na ang insomnia, it is linked to many medical conditions. Number one, Alam mo yung chronic pain. pagiging malimutin? Ano, Doc? Galing din sa pagiging hindi tamang tulog yan. Yes, Doc. At yan ang isa din sa pag-uusapan natin. Kaya, Ang dami ngayong may malilimutin. Masyado nang yung nawawala na sa focus. yes. Kaya, Doc, ito nga, kaya, Doc, Alam mo yung mga lumiliit ang buto? Paano ka makakapag-repair? At paano mapadala ng minerals yung buto mo? Kung wala kang tinatawag na sapat na tulog. totoo, Doc. Isa din yan. Talagang para kang unti-unting nagpapakamatay. Yes, alam. Kaya yung mga nagtatrabaho na pinagpapalit nila yung oras ng pagtulog nila, na kung tawagin natin, ano ang tawag doon? Yung mga nagtatrabaho na panggabi. Graveyard shift. Ayan. Ayun. Nako, never yung kulang pa yung pampagamot ninyo. Totoo, Doc. Doon sa maiipon ninyo. Kaya, Doc, thank you so much. Alam mo, Doc, yung sinasabi mo no, ng mga diseases, alam niyo po mga kaibigan, itong mga diseases na ito, it is actually At linked cost ng pagkakalbo. Oy, Ay, nako, believe me. Ang dami ng mga patotoo dyan. Kaya maraming numinipis ang buhok, unang-una, laging puyat. totoo, Doc. Nalalagas ang buhok. Ayan. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, no, itong sinasabi Hindi mo ba, mga... usong-uso ngayon yung bibili ka ng spray-spray? Anong spray-spray? Napampalago. Ang problema, puyat ka ng puyat. Yes, kaya nalalagas ang buhok. Ayan. At cost din ang panlabo ng mata. Ang dami na ngayon yung pupunta sa pagamutan, magsusuot ng salamin, tataas ang grado. O di kumikita yung mga lugar na kanilang pinupuntahan. Samantalang ang problema, hindi natutulog ng maaga. Pasensya na, ganito lang ako magsalita. Kasi talagang nakikita ko, Ito yung katotohanan. maraming mga nakakaproblema dito. Yes, thank you so much, Doc. At alam mo, Doc, itong mga lahat na mga nabanggit mo, itong mga diseases na ito, sa atin pong mga manonood ay link po ito. Ibig sabihin, it is connected doon po sa insomnia because there's a lot of medical conditions na makikita po natin na related siya at connected siya. So, number one is chronic pain. Ano ba tong chronic pain na to? Under National Institutes of Health, there is a study, Sleep Affects Pain. At ang sabi po dito, people reporting insomnia symptoms are at least 3 times more likely to have a chronic painful physical condition. And poor sleep quality has been found to predict not only pain, but also fatigue, daytime inactivity, and poorer physical and psychosocial functioning. O, di ba, Dok? Isipin mo, connected siya. Number 1 pa lang yon, chronic pain. Ikalawa, mga kaibigan, there is this cancer. Lahat naman tayo, alam natin yan. At kinatatakutan ng marami nating mga kababayan. Kasi at ng ating babagsak ang mga immune mo kaibigan. Yes. Kasi meron tayong immunity, meron tayong immune system to fight against cancer. But the moment you fail to do your part, especially pag bumaba ang immune system mo, syempre, wala ka ng sundalo.
Kaya ang tendency, madali ka, prone ka na. Yes, that's right, Doc. Kaya there's this study sa cancer.net. Insomnia can make other cancer-related conditions and symptoms worse, such as pain, fatigue, depression, or anxiety, and it can also cause or worsen other conditions like high blood pressure. And insomnia can make it harder for us to cope with cancer and make us feel more isolated. At ito pa po, yung matagal na din po natin pinag-uusapan mga kaibigan, diabetes. According to National Institutes of Health, multiple studies have shown that repeated awakenings during the night, insufficient sleep, excessive sleep, and irregular sleep all promote glucose intolerance. And furthermore, if a person has prediabetes or diabetes, poor sleep will worsen the condition. Nakakatatlo na tayo mga kaibigan. Number 4, how does sleep affect our heart health? Nako, blood pressure naman po. Centers for Disease Control and Prevention states that insomnia is linked to high blood pressure and heart disease. So over time, poor sleeping pattern can also lead to unhealthy habits that can hurt our heart, including higher stress levels and less motivation to be physically active and unhealthy food choices. Ito pa mga kaibigan, there is more. Bronchial asthma. Ibig sabihin, parang magugulat kayo, grabe, Gladens, ganun ba talaga kalala itong insomnia, yung hindi tayo natutulog ng maayos ay connected din siya sa asthma? Yes. According to National Institutes of Health, insomnia symptoms have been reported in approximately 1/3 of patients with asthma, and the presence of these symptoms has been associated with worse of quality of life, more severe asthma symptoms, and increased healthcare utilization. Ito pa mga kaibigan, meron po ba kayong GERD or yung tinatawag natin na gastroesophageal reflux disease? Ito po ay may connection din po mga kaibigan sa atin pong insomnia. According to Journal of Clinical Sleep Medicine, patients with GERD are at increased risk for self-reported reduced sleep quality and are susceptible to consequences of sleep disruption, such as functional impairment and a reduced quality of life. And body position during sleep is a well-studied factor affecting reflux. So, ibig sabihin, kung meron tayong backflow ng mga kinain natin during the night, ang mangyayari niyan mga kaibigan, kailangan natin ng mas mataas na unan para po hindi mag-backflow. Walang pong reflux, walang pagbalik ng atin pong mga kinain para hindi natin isuka, di ba Dok? Kaya kapag mga ganun, mag-ingat po tayo. Another thing mga kaibigan, ang dami na nating na-discuss, hyperthyroidism or the overactive thyroid, arousals from nervousness or irritability as well as muscle weaknesses and constant feelings of tiredness. An overactive thyroid may also lead to night sweats and frequent urges to urinate, both of which can disrupt sleep. 2 more to go mga kaibigan, ang dami pala nitong mga konektadong mga sakit, hindi lang po 1, 2, 3, 5, kundi marami pa pong iba. Don't let your thyroid steal your sleep. According to Premier Health, and this is the study, too much hormone production causes an overactive thyroid. This can lead to anxiety, rapid heart rate, and insomnia. And you may have difficulty falling asleep and staying asleep. And you may even sleepwalk. Isipin mo, Dok, pwede ka palang maglakad kung meron kang hyperactive na thyroid. Isipin mo, di ba? Maraming yung merong ganyang problema ngayon. Yes, kaya ito talaga. Ito pa, second to the last mga kaibigan, Parkinson's disease. Yes, you heard it right. Parkinson's disease, according to National Institutes of Health, sleep disorders are one of the most frequent non-motor symptoms of Parkinson's disease, usually increasing in frequency over the course of the disease and disability progression. And nocturnal, ibig sabihin panggabi, and diurnal, that's during the day, manifestations such as insomnia and excessive daytime sleepiness. Isipin nyo mga kaibigan, kaya wag po tayo magulat kung yung mga may Parkinson's disease ay bigla-bigla na lang pong matutulog ng umaga at ng gabi. Ito pa, last disease mga kaibigan, dementia. Yes, dementia. When you don't get enough sleep, parts of our brain change. Some of these areas are related to Alzheimer's disease, and research shows you're more likely to be diagnosed with dementia if you have primary insomnia. Ibig sabihin,
yung tipong acute insomnia pa lang, Dok, ay pwede possible pala na magkaroon tayo agad ng Kaya nga yung dementia. pagiging malimutin ay isa yan sa mga manifestation ng mga taong laging kulang sa tulog. At ang mabigat dito yung magiging mainitin ng ulo. Yung pagiging irrational o yung pagiging impatient or something na we must also consider that. Yes. Kasi alam naman natin na napakahalaga ng ating kalusugan na kung hindi natin mabibigyan ng daan ito, ang tendency para bang nagiging normal. But in reality, pwede naman itong maagapan. Yes. At makaahon tayo dito sa pagkakalugmok dito sa tinatawag na bahagi ng mga problema na dumarating sa sangkatauhan. Thank you so much. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, kasi madalas ang sinasabi natin, sinisisi natin yung mga antidepressant drugs. But the thing is, ang nangyayari po is yung pinaka-dementia or yung insomnia, yun po pala talaga ang reason bakit tayo nagiging makalimutin. Not like depression or yung not caused by depression or yung drug use natin. So talagang napakadami po nito, mga kaibigan. Yung mga nakarang episode natin, di ba, sangayon doon sa ating pinaliwanag na ang mga edad na nagre-required ng 7 to 9 hours na tulog. How much more yung bata? Totoo, Dok. Dapat more than sa adult na time na pagtulog, yun ang kailangan ng atin pong mga ngayon bata. mga kabataan yun, nakikipagsabayan na sa mga magulang. Laging late matulog. Kaya nangyayari ngayon, nagkakaroon sila ng brain disorder. Kaya marami yung hindi sila aktibo na maalala nila yung mga payo. Kaya ito isang bagay na challenge sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Yes. Na we must also, pay attention of what we are talking about so that we'll be able to reach more people, especially in the area of that major problem na nakita ko talaga na talagang inain ito ngayon. Na talagang tama lang talaga na paalalahanan at bigyan natin ito ng daan. Thank you so much, Doc. Alam nyo, sa atin pong mga manonood, no, pinag-usapan na natin yung atin pong mga symptoms, yung mga causes, yung mga questions po nung last episode po natin, ay balikan nyo po yun para malaman natin kung andun ba tayo, meron na ba talaga tayong insomnia. And here's the thing, insomnia and aging. Kasi, Doc, sino ba naman ang gustong tumanda agad dahil sa pagpupuyat, di ba? Kahit anong pahid mo dyan. Kahit gano'ng karaming facial lang ibigay mo dyan. Yes. Ay talagang lalaglag talaga yung ating katawan. Totoo, Dok. Liliit ang buto. Yes. Ang balat, magsasag. Pangalawa, magkakalugas ang buhok o magkakaputi. Totoo yan. Siyempre, isa yan sa mga ating pinag-aralan. Kaya yung mga nakakalbo, puyat lagi yan. Alam mo sa Amerika, kaya iniwanan kayong lugar na yan. Doon yung alas 12, ordinaryo lang eh. Kasi maliwanag eh. Pupunta pa sa mga... Minsan doon mamimili, 11 ng gabi. Normal sa kanila yun. Para bang ganun lang ka-simple, ganun lang kadali nilang i-violate yung time ng pagtulog. Ayan. Buti dito sa Pilipinas kahit paano, hindi katulad doon. Lalo na sa Europe, UK. Talagang iba ang tulog ng mga yan. Yes. Talagang kakaiba. Kaya blessed tayo mga Pilipino. Amen. Kaya sa atin pong mga manonood, ito po ang koneksyon ng insomnia and aging. Changes in sleep pattern, kasi pwede po natin yan mabago. Changes in activity. Kung meron, kunyari, gusto natin matulog ng maaga, mag-exercise tayo. Katulad ng sinasabi ni Doc, mas maganda mag-exercise tayo sa umaga para pagdating sa hapon at gabi, pagod na tayo at matutulog na tayo ng maaga. And what else? Ito pa mga kaibigan, changes in health. Why? Chronic pain from conditions such as arthritis or back problems, as well as depression or anxiety, can interfere with sleep, and issues that increase the need to urinate during the night, such as prostate or bladder problems, can disrupt sleep. So sleep apnea, yung kaninang sinabi natin na humihinto yung paghinga natin, and restless legs syndrome become more common with age. So ibig sabihin pala, Doc, madami talaga ang issues regarding sa insomnia, not only sa medications, not only sa age natin, not only sa environment natin, but there's a lot of things to consider. Isipin mo, Doc. Yeah. Kaya ito pa, Doc, kanina pinag-uusapan natin yung mga bata, Doc. Insomnia in children and teens. Sleep problems may be a concern for children and teenagers as well. However, some children and teens simply have trouble getting to sleep
or resist a regular bedtime because their internal clocks are more delayed. They want to go to bed later and sleep later in the morning. Ayan, tanghali Diba? gigising. Yes, talaga nga naman. Sa atin pong mga manonood, ingatan po natin ang atin pong mga anak, ang atin pong mga kabataan at sabihan po natin sila, sabay-sabay na tayo anak matulog para mabago po yung atin pong sleeping Kaya pattern. kung late matulog yung nanay, late na rin yung anak. Yes, totoo yan, Dok. Ganun talaga yan. Ito pa, Dok, sa atin pong mga manonood, tatapusin natin itong information about insomnia na ito na malalaman nyo kung ano naman yung mga risk factors. Isipin mo, Dok, meron tayong symptoms, meron tayong causes, pinag-uusapan din natin kung saan siya related and also yung risk factors. Sino kaya, Dok? Malalaman natin ngayon, mga kaibigan. If you are a woman, I am a woman, mga kaibigan. Hormonal shifts during the menstrual cycle and in menopause may play a role. During menopause, night sweats and hot flashes often disrupt sleep, and insomnia is also common with pregnancy. Number 2, if you're over age 60, nako, Dok, ito na. Because of changes in sleep patterns and health, insomnia increases with age. But let us always remember na kapag meron po tayong physical activity during the day, mararamdaman po natin ang pagod at ang ating pong Panginoon ang tutulong sa atin upang magkaroon tayo ng restful sleep at night. Alam Diba, mo Dok? yung mga tauhan ko na talagang nagtatrabaho ng 8 to 10 hours a day? Ini-interview ko yan eh. Kayo baka ako pagdating nyo sa bahay, anong oras kayo nakakatulog? Pagdating lang daw nila, konting pahinga lang, tulog na sila. Oh, di ba, Dok? So ito yung tinatawag na pag talagang active ka the whole day, masarap ang tulog ng mga taong nagle-labor. Yung may ginagawa. Amen. Totoo, Dok, di ba? Dire-diretso. Ito pa, mga kaibigan. You have a mental health disorder or physical health condition. This is another risk factor. Many issues that impact your mental or physical health can disrupt sleep. Ito pa po. Another thing is if you're under a lot of stress, stressful times and events can cause temporary insomnia, and major or long-lasting stress can lead to chronic insomnia. So lalala pala. Dati acute insomnia lang, short term. Ngayon magiging long term, magiging chronic na, mga kaibigan. And lastly, you don't have a regular schedule. Pag hindi po tayo nasanay sa isang habit or routine na ginagawa natin, example, ang exercise natin, kunyari, bukas ay umaga, tapos sa kinabukasan ay gabi. Naku po, mga kaibigan, magkakaroon tayo ng problema at tinitiyak ko po sa inyo, magkakaroon po tayo ng insomnia. Alam mo, Dok, pinag-usapan na natin ng risk factors, hindi tayo magpapapigil dahil meron pa pong complications ang insomnia, mga kaibigan. Number 1, lower performance on the job or at school. Kung meron po kayong mga kabataan na katabi ngayon, share nyo po ito because yung performance po talaga nila Siyempre, sa school. puyat ka eh. Yes, Yun hindi ka makapag-perform ng maayos. Wala kang gana magtrabaho. Totoo yan, Dok. Antok-antok ka. Wala sa focus yung utak mo. Yes. Ito pa, Dok. Slowed reaction time while driving and a higher risk of accidents. Bakit? Kasi nga naman, yung brain mo, yung function ng brain natin, hindi siya hindi siya, anong tawag mo dun, Dok? Yung parang wala Kahit sabihin walang mo, preparation. hindi Nare-relax. Hindi pumapasok sa isip nila. Yes, oo. Kasi nga, yung tipong, may term ka dun, Dok, na ginagamit eh. Yung tipong nakakapag-repair. Ayan, yung repair during the night, hindi siya nakakapag-repair, mga kaibigan. Another thing, mental health disorders such as depression, an anxiety disorder, or substance abuse. And number 4, increased risk and severity of long-term diseases or conditions such as high blood pressure and heart disease. Now, lahat na ng problema ibinato na namin sa inyo, mga kaibigan. Ito na po ang prevention. Dito na tayo, Dok. Sa may pag-asa pala tayo, Sister Gladens. Keep your bedtime and wake time consistent from day to day, including weekends. Ibig sabihin, kung may pasok tayo during the week, kailangan po pala sa weekdays na yon, kung ano yung oras ng gising natin, ay dapat ganun din ang oras ng gising natin during the weekends kahit wala pong pasok. Another thing, stay active. Regular activity helps promote a good night's sleep. Number 3, check your medications to see if they may contribute to insomnia. Tulad ng binanggit mo kanina, yes. yung mga nagme-maintain ng, kung tawagin ngayon, maintenance. Yun. Yun sa mga
may mga high blood, cause din ng insomnia. Totoo yan, Doc. Ito pa, number 4, avoid or limit naps. Bakit? Kasi meron nga naman talagang tulog ng tulog, lalo na sa ating mga diabetic na mga kaibigan. Kapag yung parang, syempre sluggish na, numalapot yung dugo natin, parang talagang antok-antukin talaga tayo mga kaibigan. Kaya kailangan po natin silang gisingin, mga kaibigan. Ito pa po, avoid caffeine and alcohol and don't use nicotine for those friends of ours na naninigarilyo. Another thing, avoid large meals and beverages before bedtime. Make your Pero bedroom... maganda, wala nang hapunan. Yes, wala na talagang dinner, mga kaibigan. Bakit? Kaya naman eh. Yes. Nakatipid ka pa. Totoo, Doc. At saka, if ever, Doc, na magsisimula pa lang sila, we have to always remember na fruits, di ba, Doc? Fruits, kahit fruits lang or yung mga fruit juices natin na fresh, yung natural natin, mga kaibigan, hindi po yung proseso. Okay po? Ito pa, make your bedroom comfortable for sleep and for sleep alone. Kasi pag minsan, Dok, di ba ang ginagawa ng mga tao, ginagawang kainan yung bedroom, ginagawang working place yung kama. So pag minsan, nandun ka na nagtatrabaho, doon ka pa kumakain, tapos doon ka pa matutulog, Okay, kung wala hindi na. tama yung ayos ng kwarto para magulo. Yes, totoo yan, Dok. Ito pa, Dok. Lastly, create a relaxing bedtime ritual such as taking a warm bath or reading or listening to soft music like Christian songs. Di ba, Dok? Ang sarap pakinggan ng Ay, gano'n. magdagdag tayo ng tinatawag na lavender. Ayun. Ano tawag yung... Yung mga scent. Oo, Pangpakalma, relax. pampakalma. Yes, para maka-induce siya ng sleeping hormones natin, mga kaibigan. Saka Dok, iwasan yung magalit bago matulog. yan, kailangan at peace tayo, mga kaibigan. Kaya Magpatawaran tayo. Oo, kailangan talaga cool. Yun, talaga. May patience, may temperance, mga kaibigan. Alam nyo, mga kaibigan, napakabilis po ng atin pong oras and we are praying na sana po ay talagang nasamahan niyo po kami at marami po kaming naibahagi po sa inyo. Sana po ay ito pong insomnia na topic natin ay maibahagi niyo din po sa iba. At tulong-tulong po tayo na gumising po ng maaga, na gumising ng maaga at matulog ng maaga upang tayo pong lahat ay sabay-sabay na salubungin ng ating Panginoon nang meron pong ngiti sa ating mga mukha And na tayo po ay doing malusog. that, goodbye insomnia. Yes, It's just a goodbye matter insomnia. of rewiring our brain Amen. accordingly with the normal, requirements ever given to us. So, ang pinopoint natin dito, hindi pa huli, pwede nating mag-rewire tayo ng bagong habit. Amen. For example, gusto mong matulog ng 9, mga 7:30 nakahiga ka na. Ayun. Magbasa ka ng konti, and then isipin mo lahat yung kabutihan ng Panginoon na binigyan ka ng pagkakataon na yung maghapon mo nakapaguran, ay binigyan ka ng pagkakataon na wala kang karamdaman, meron kang maayos na higaan, at lagi mong iniisip yung kabutihan na lagi mong nararanasan sa Panginoon. Amen. Ito yung tinatawag na paglimot doon sa mga bahagi ng negatibo sa ating buhay. At sabi nga, kung meron ka man sama ng loob, isipin mo na sila yon, patawarin sila, at lagi mo isipin na hindi mo buhay yon. Ang importante, okay ka ba sa harapan ng Panginoon? Amen. And then you kneel down and pray and ask the Lord for that night and give you a good night rest. And that's the way we should do in that particular way of sleeping, yung tamang pagtulog. Salamat, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos regarding po dito sa insomnia, ang isa pong letter ni Mrs. Ellen White sa Counsels on Health. We are not our own. We have been purchased with a dear price, even the sufferings and death of the Son of God. If we could understand this and fully realize it, we would feel a great responsibility resting upon us to keep ourselves in the very best condition of health, that we might render to God perfect service. Amen. Kaya sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming papuri at pasasalamat dahil po sa episode ng insomnia. Dahil sa pagbibigay niyo po sa amin ng reminder sa 8 Laws of Health na naroroon po nakatatak ang topic regarding rest. We pray, Father, that you guide us, that you lead us to the right direction of resting peacefully at night and sleeping early at night and waking early in the morning.
We pray, Father, that we can exercise our personal devotion with you every day in our lives while we are waiting for you. And for all the viewers of Kaalamang Pangkalusugan, we pray for all those people who are sick, who are suffering, Father, from different ailments, from different medical conditions, O Lord. Please heal them individually, and may you touch their may you touch their physical bodies, O Father. May you touch their lives, especially their families, O Lord. Those who are suffering individually and their families, Father, regarding the eating habits, the wrong habits, regarding using our physical bodies not in a good way. And we pray, Father, so that many will reach different souls, knowing, Father, the 8 laws of health. We praise you, Father God, for everything, and we love you so much, O Lord. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Amen. Mga kaibigan, muli po samahan niyo po kami next week sa Hope Channel North Philippines, alas 4 pa rin po ng hapon. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.